Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekly reading for September 3 to 9 at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome po, at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings and general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At kung hindi po mag-resonate sa inyo, maaari din ninyong panuuri ng inyong Moon, Rising, and Venus signs. At saka po, maaari pa rin ninyong i-claim po lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. Tingnan natin kung ano mga mensahe para kay Pisces. Ayan, so we have energy of the barrel. Ayan, you feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or goals. Ayan, so parang may hinahanap pa kayo, may kulang, parang meron pang puwang, no, sa buhay ninyo. May kulang, may hindi pa napupunuan. Maaring yan ay pagkukulang sa pagmamahal, maaring yan ay pagkukulang sa pera, or sa mga goals ninyo, no? Kite in vacation. Ayan. So, energy of the kite. Meron ditong bakasyon na binabalak ang iba sa inyo dito, Pisces. Or maaari naman din na yung bakasyon na yan is already scheduled. Kumbaga, no? Maaaring paalis na kayo, or maaaring staycation lang din yan, sa bahay lang, pero at least magbabakasyon kayo sa trabaho, no? Magkapagpahinga. We have ant. Ayan, work, achievement, and success. Yan, so ang na-pick up ko right off the bat dito, Pisces, ang iba sa inyo mayroong bagong trabaho, no? Maaaring bagong papasukang trabaho, or maaaring same company pero maaaring ibang role naman, no? So yun ang akin napipick up dito. And maybe there are achievements, no, na makakamit ang iba sa inyo, may tagumpay, no? Then ang iba sa inyo, Pisces. So congratulations. So tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa inyo sa linggong ito, September 3 to 9. Wow, napakabilis ng araw, no? September na. At saka Pisces, no, masabi ko lang din, kung gusto po ninyo na magkaroon tayo ng reading for the rest of the year, no, yung bare months ba, from September to December, no, mag-comment po kayo sa baba ng video, no? At tignan natin kung maraming may gusto na magkaroon tayo ng reading for bare months, no, yung September to December, then gagawa natin ng paraan yan. So, we have taking risk. Ayan. So, thank you pala. So, Pisces, paunang card ninyo din dito, taking risk. So, ang iba sa inyo dito, no, parang mabubuhayan kayo ng loob, no? Mawawala na yung mga procrastination, yung takot, yung self-doubt, yung mga ganon ninyo. And you are going to be very, determined to take risk. Ready na kayo dito to get out of your comfort zone. At you're going to take that leap of faith dito, no? So, parang wala nang dito, wala nang playing small para kay Pisces. Talaga namang matibay na ngayon ang inyong kalooban, ang inyong dibdib, at talagang wala nang takot, wala nang self-doubt. Talagang you are very assertive and confident na ngayon, no? Na gawin ang gusto ninyong gawin, or kung ano man ang naiisip ninyo, no? We have release. Ayan. So, there are, fall season, no? Fall season or autumn, no? Sa Amerika naman, autumn ng tawag dyan. So, yun. So, parang yun ang panahon sa buhay ni Pisces ngayon, na it's about time now to release, to let go, to purge anything and everything or anyone sa buhay ninyo that doesn't serve your highest good, no? Maaaring sa pagbabakasyon ninyo na to, Pisces, may mga pagkakataon dyan na kayo ay magmumuni-muni, na maaaring kayo ay mag-iisip-isip, at talagang papasok sa iisipan ninyo dito ang declutter ng inyong sarili at ng inyong energy field dito. At maaaring maisip ninyo na
may mga bagay, tao, or sitwasyon pa kayo na talagang pinanghahawakan ninyo or talagang may connection pa kayo. Pero in fact, wala naman ang ginagawa yan. Hindi na yan nagsiserve sa buhay ninyo. Wala namang magandang epekto na yan sa buhay ninyo, no? Kaya naman siguro, maaring ma-realize ninyo dito na it's about time to let them go. Make room sa sarili ninyo so that you can welcome newness, new situation, new people, diba? New experiences. So, napakaganda lang nito, no? Na realization ninyo. Wonders, yay! So, there are going to be miraculous events na maaaring mag-unfold sa buhay ninyo around this time, Pisces. Kasi may mga wondrous events na mag-a-unfold dito. Mga bagay na talagang sabihin ninyong hindi ninyo inaasahan. Those are the things that you least expected to happen around this time, no? They are miracles, no? They are miracles. So, napakaganda lang. Napakaganda lang. Yung parang, ang napipick up ko agad dito, yung parang parang you are divinely guided, no? Sa bawat galaw na ginagawa ninyo, guided kayo ng inyong spirit team dito. So this is really a huge blessing, di ba? We have justice. Ayan, maybe ang iba sa inyo is dealing with the justice system. Maaring meron kayong pinaglalaban sa korte, maaring divorce, annulment, child custody, dispute sa mga properties, lupain, maaring ganon. Or maaari din na yan ay meron kayong pinaglalaban na karapatan sa trabaho na hindi binibigay sa inyo, maaring ganun. At kung siguro nag-expect na kayo ngayon ng decision from the court, sinasabi ng justice energy na to na the decision of the court will be in your favor, no? Justice will prevail, justice will be served sa inyo, Pisces. So, we also have beauty. Yan. So, you know what? By releasing, no? By releasing kung ano man ang hindi na rin na nagsiserve ng iyong highest good, yung mga bagay, sitwasyon, attitude, behavior ninyo, no? Mga kasama na yan siguro dyan na sa palagay ninyo ay hindi ninyo napapakinabangan, hindi naman talaga ninyo gusto yan, no? Maaring ganon. Pero, maaring may mga takot kayong nararamdaman, kaya hindi ninyo ma-let go, maaring ganon. But, you know what? Ngayon that you are releasing that, parang mawawala yung lahat ng clutter sa energy field ninyo, sa isip ninyo, sa puso ninyo, sa damdamin ninyo. Parang mawawala na ang lahat ng yan. And yung true beauty ninyo, yung truth ninyo that is going to come out na ngayon. Kung sino kayo, kung ano kayo, yung totoong kayo, yung tunay ninyong pagkatao, your true beauty, ika nga, no, will be revealed at this time, Pisces, no? This is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, but it's very beautiful then, di ba, na mailabas na ninyo kung ano talaga ang tunay ninyong kulay, kung sino kayo talaga, no? Kung yung parang you're going to embrace the entire self ninyo, na wala na kayong tinatago, wala na kayong sugarcoat, wala na kayong mga pretensions dito, kung ano kayo, kung sino kayo, yan ang ilalabas ninyo ngayon, no? So, yan ang akin napipick up dyan for some of you. We have compassion, ayan, so, feels like you are such a very compassionate person, Pisces. You're very loving, you're very kind, you're generous, yung ganon. Napaka-generous mo sa lahat ng bagay, no? Kahit ano ang meron ka, no? Parang gusto mong may naitutulong ka, meron kang naibibigay sa iba, no? And it feels like merong mga tao ngayon na nangangailangan ng iyong compassion and you're going to give that to them. Kaya, may mga taong, yung parang mayroong mga taong umaasa sa'yo at some point, no? At tulad ngayon, no? Feels like mayroong mga taong aasa sa iyong kabaitan, aasa sa iyong pagiging generous, sa iyong pagiging,
mapag-intindi, you know. So, yun ang ganap. Tingnan natin kung ano pa ang para kay Pisces. We have the devil energy. Maaring ang iba sa inyo, you know, is dealing with a Capricorn person around this time because this is Capricorn energy. Maari din na meron kayong Capricorn placements sa iyong chart, no? Kaya lumabas din si devil energy. So, as I've said earlier, no, maaring ang iba talaga sa inyo merong shadow na tinatago sa, you know, may shadow part kayo sa sarili ninyo na tinatago ninyo, no? Kasi maaring nahihiya kayo, natatakot kayo, kaya hindi kayo nakakapaglakas loob na ilabas yan, no? Maaring meron kayong mga tinatagong gifts, no? Yun ang aking napipick up dito, Pisces. Maaring meron kayong mga gifts na ayaw, natakot kayong ilabas yan because you don't know exactly how the people are going to react around you kapag nalaman nilang meron kang gift na ganito or ganyan. Diba? Yung mga along those lines. So, maaari talaga, Pisces, no? Na you are also going to break free from that fear, no? At ilalabas mo na ngayon kung sino ang totoong ikaw, kung ano ang meron ka, kung sino ka, at kung ano pa ang kaya mong gawin, 'di ba? Yung true beauty mo talaga overall, no? Yan ngayon ang isa sa pinakamalaki mong mission, no, sa buhay around this time. Yung pagpapakita mo ng totoong ikaw. Ten of Swords. Ayan. This is really beautiful because tens represents endings and beginnings. So there are going to be endings dito. And talaga naman, no, this is a confirmation because we also have release card dito. We also have release, and that is also an energy of ending. So ito din, you are releasing something dito, no? You are also closing some doors sa buhay ninyo dito. It's because you are ready to welcome newness. You are ready to start fresh sa buhay ninyo in some areas of life, no? Magkakaroon na dito ng closure, no? Ang iba sa inyo, depende sa inyong sitwasyon. Maaaring ang iba sa inyo dito, you know, this is linked to a relationship, no? Maaaring linked ito sa relationship wherein nasaktan kayo ng sobra in the past, no? Talagang dinibdib ninyo, matagal ninyong binitbit yan sa inyong kalooban, nasakit, and then now, you know, you are ready to let go of everything. Yung mga bagahe sa inyong dibdib at sa inyong isipan, mga nagpa-stress sa inyo in the past, yung mga nagpabigat sa inyong dibdib, you know, parang you are also releasing that, no, sa ngayon, and handa ka ng magbagong buhay, maghanda ka na yung handa ka na magsimula ng bagong buhay on a clean slate. Kaya maaaring meron na ditong acceptance ng nangyari or pagpapatawa din, no? Yung ganon. Kaya gusto mo nang mag-move on, kaya you are willing, you may be, you know, willing to forgive na ngayon to those people na, you know, yung nakapagdulot ng sama na loob sa inyo, no? We have the Hierophant. Yan. So, maybe ang iba sa inyo dito is asking for advice or opinion ng mga spiritual people. Spiritual people, life coach, mentor, yung mga ganon, spiritual teacher. Maring merong mga kinakausap ang iba sa inyo dito, no? Ng mga taong ganyan to ask for advice. Kasi maari talaga na nagkukonsulta kayo sa mga ganong klase tao. It's because you are asking for guidance. Kasi maaring yung bigat na to sa kalooban ninyo, maybe it has caused, no, alam mo yun, yung parang masyado nang mabigat para sa dibdib ninyo. At siguro nagpapagabay kayo ngayon, nagpapaguide kayo sa mga taong ganon, you know, mga spiritual teacher, life coach, mentors, mga ganon. Or siguro ang iba sa inyo lumalapit sa mga pare, pastor, ganon, to seek for advice, no? At kung ano ang inyong gagawin, how are you going to manage your situation, kasi gusto na ninyong mag-move on. So, yun ang napipick up ko dito. And, you know, it feels like you are going to be very receptive, no, sa mga sasabihin nila.
at maaring sundin mo talaga, no, ang mga advice sa iyo ng mga taong ito. And that's why meron ng new beginning dito, no? Meron ng new beginning naghihintay. So maybe talaga wala na makakapagpigil sa iyo. You are definitely going to move forward with your life. You're going to move on from here on, at handa ka nang yakapin ang bagong umaga. So that is a really beautiful news para sa inyo, no? So that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.